morning, everyone. Our topic for today is conjugating Spanish irregular verbs. Next slide. So our content is the basic about the irregular verbs, the difference between the regular and irregular verbs, and sample sentences with this. So why do irregular verbs exist in Spanish? So just English, irregular verbs have evolved as a result of spoken usage and ease of pronunciation. For example, compare the sounds of the word teno with the word tengo. The second word sounds cleaner to clear. Irregular verbs in Spanish are verbs that do not follow the conjugation rules as opposed to regular verbs. Verbs and For example, kasi di ba dun sa regular verb, sinusunod nila yung rule na o, as, a, os, an, sa present tense. Ang gagawin sa ano naman, sa pag-irregular verbs, mas sinusunod nila na yung sound dapat ma-imitate yung masculine at feminine na sound ng isang word. Pero ito naman, ito yung regular verbs, amo, amas, ama, amamos, amaris, amaris. Istorya, gano'n din sa istorya, sa same lang din ng rule. Yung rule talaga ng regular verbs. Comment. Well, dito naman, try natin kapag tener. Tener. Same lang siya ng sound ng comer, pero ang tener ay isa sa irregular verbs. Correct na? Pag sinunod natin yung yung tawag dito, yung rule ng regular verbs, hindi na tama yung yo form, you form, saka L, saka ustedes. Magiging, next daw? Ayan. Tengo. Kasi pag teno, hindi na siya sound na na masculine, so gagawin tengo. Ganun, tapos sa to, kadalasan sa to, nababago na yung spelling. Pag dito sa'yo, bago talaga lahat, tapos sa 2, may re-remake yung ibang word, pero may dinadagdag sila. Next. Ayan. In general, thought that irregular verbs are randomly conjugated, but some of them follow certain patterns. Next. Ayan. The verbs ending in gear, example, sigir. If you follow the rule dictated by the regular verbs, it will be conjugated as sego. Hindi na siya magka-sound sa sigir at sa sego. Kasi more on feminine na yung sego. So, gagawin siyang sigo. Sa ito naman, sigues, sige, sigemos, siges, at sigel. Another example is consigir. Your form niya is consigo, tú is consigues, ella consigo, nosotros consiguemos, vosotros consigues, ellas conseguir. Consiguen. Example, te sigo en redes sociales. I follow you on social media. Yo te consigo la receta. I'll get that recipe for you. Distinguir. Another example din na lang, here and here. Yan lang yun. Papaguli lang din. Yan. The verbs ending in ger and gir always end in jo. Pag first person. If follow the rule dictated by the regular verbs, it will be conjugated as escogo. Hindi na siya escoger. Dapat ma-imitate pa rin yung sounds na parang letter J. Diba? Hair. Pag escogo, hindi na siya. Wala na siya sa stem word niya. Wala na sa stem sound. Kaya, ang imbis na escogo, gagawin escoco. Pag-e-end ka lang ng J-O, pag ang ending ng isang word ay B-E-R or B-I-R. Yan, di magiging escoco. Tapos sa ito naman, pag may S na, paso na rin is escoge, so hindi mo na kailangan palitan ng J-O. First time passages. Tapos escoge, escogemos, escogis, escogen. Balik na.
Ten common irregular verbs in Spanish. Let's common irregular verbs. Ir. Yung ir magiging boy, vas, va, vamos, vais, van. Example niyan is yung sa ano natin sa meron ito sa exam natin nung nakaraan sa kanila. Yo voy a estudiar contigo mañana. I'm going to study with you tomorrow. Tapos sa saber naman magiging se, sabes, sabe, sabemos, sabes, sabe. Sa hacer magiging ako, haces, haces, hacemos, haces, hacer. Sa poder magiging puedo, puedes, puede, podemos, podis, poder. Soñar magiging sueño, sueñas, sueña, soñamos, soñáis, soñar. Example, ito na yung example ko kanina. Sa'yo. Sa'yo mo kasi kanina. Sa doorbell, magiging siya dormo, dormes, dormis at dormin. Sa standard, magiging siya sanko, sanes, sanes, sanimos, sanes, sanes. Sa conocer, conosco, conoces, conoce, conocemos, conoces, conoces. Sa figure, magiging siya vengo, venís, vene, venimos, venís, at vienen. Sa dar, magiging siyang doy, das, damos, das, at dar. Yung 10 irregular verbs na ibinigay namin, yun yung common verbs na ginagamit. So sa ano kasi sa Spanish, kailangan mo na i-familiarize lahat ng your form. Your form lang irregular para ma-conjugate mo sila lahat. So ito yung 10 na yun yung madalas magamit ng sa ano to? Sa sentence. Yun yung madalas gamitin sa sentence. Ayun, dadagdag ko lang pala yung mga word na nag-end sa ser, C-E-R. Yung conjugation doon, magiging, ang last, ano ng first, ano niya, is they, see, go. Example. Ito kasi nasama sa agra, yourself. I appreciate. So, appreciate ka lang. Doon, pag ang ano niya, ang conjugation niya is agra, desco. Tapos yung ano niya, yung conjugation niya na kasunod is parang ano na lang din ang kukunin ninyo. Tapos susundin na yung rule ng sa regular sense. Yun lang.